Barangay LS 91.1 Podcast. Barangay LS 91.1 Podcast. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Mahirap kalabanin ang puso lalo na kapag nakaramdam ito ng totoong pag-ibig. Kaya minsan kailangan na subukan din nating sundin kung ano ang dinidikta ng ating isipan. Dahil hindi sa lahat ng oras, tama ang sinisigaw ng ating puso. Ikaw naranasan mo na bang magkamali? Nang ilang ulit, nang dahil sa pag-ibig. Dear Mama Ganda, pag-ibig ang isa sa pinakamasaya at pinakamasarap na pwede nating maramdaman sa buhay. Lalo na kung alam natin na mahal din tayo ng taong minamahal natin. Kaya lang hindi pala pwede na hayaan nating puro puso na lang palagi nating pinakikinggan. Dahil hindi sa lahat ng oras ay tama ang isinisigaw nito. Magandang araw po at sa mga masugid na tagapakinig ng inyong programang Radyo Nobela. Ako po si Ashley. 35 years old, isang nurse sa Qatar. Matagal niyo na rin po akong tagapakinig at kahit nandito po ako sa ibang bansa, nais ko pa rin pong magbahagi ng aking kwento. Sumulat ako ngayon, hindi para humingi ng payo kung hindi para makapagbigay din ng aral ang aking kwento. Sigurado kasi ako na sa dami ng pinagdaanan ko, marami rin itong aral na maiiwan sa ating mga kabarangay. Bata pa lamang po ako ay ulila na ako sa nanay. Kaya mag-isa na lang si daddy na inalagaan at pinalaki ako. Sobrang bait niya at halos lahat na ng pangangailangan ko sa buhay ay binibigay niya sa akin. Supplier ng mga buko at iba pang prutas ang negosyo ni daddy. Kaya nakagagaan po kami sa buhay. At masasabi ko rin po talaga na ako ay certified daddy's girl. Pero kung binigay sa akin ni daddy ang lahat ng gusto ko, parang hindi ko naman yun nasuklian ng tama. Isa kasi sa palagi niyang binibilin sa akin noon ay tapusin ko raw ang pag-aaral ko bago ako magkaroon ng boyfriend. Bagay na sinuway ko nung nasa second year college na ako. Ako po si Ashley at ito ang aking kwento. Oh, bebe. Ang aga mo naman yatang dumating ngayon. Bakit? Ayaw mo ba? Ay, syempre gusto ko. Nagtataka lang ako kasi, di ba, pangumagang klase mo ngayon? Oo, pero minor subject lang naman yun kaya hindi ko na pinasukan. Ikaw talaga? Baka mamaya bumagsak ka sa mga subject mo nang dahil sa akin, ha? Hindi ako babagsak kasi kaya ko namang habulin ng mga yun. Tsaka isa pa, gusto ko rin talagang agahan ng punta dito sa computer shop nyo. Alam ko kasi na kapag ganitong oras, wala pang tao dito kaya pwedeng-pwede kitang masolo. Ang pilya mo ngayon, Pero gusto ko naman yung tumatakbo sa isip mo, bebe. Alam ko, kaya nga palagi akong gumagawa ng paraan para masolo kita eh. Namiss kita, bebe ko. Bakis nga ako. Ashley! Uy! Daddy? Ikaw bata ka! Tumayo ka nga dyan! Pakandong-kandong ka pa sa lalaking yan! Halika dito! Halika sabi! Daddy, nasasaktan po ako! Masasaktan ka talaga sa akin dahil dyan sa kalokohan na ginagawa mo! Tama pala talaga ang nakakarating sa akin! Nasalit na pumapasok ka sa school! Dito ka tumatambay sa bulok na computer shop na to! Mabuti na lang talaga at sinundan kita dito! Kung sakali, hindi ko talaga malalaman na matagal ka na palang nagbubulakbol! Ha? Ano? Halika ka na sabi! Uwi na tayo! Kaya sasama ka na sa akin! Tito, nasasaktan na po si Ashley. Huwag mo akong matito-tito ha! Tarantado ka! Ilang taon ka na ba ha? 24? 25? Alam mo ba kung ilang taon pa lang tong anak ko?
Tapos ang lakas ng loob mong pagsamantala ng pagiging inosente niya? Hindi ko naman po pinilit si Ashley na pumunta dito. Ang kapal din naman ng mukha mong isagot sa akin yan, walang iya ka! Daddy, tama na po! Ashley, ano ba? Saktan si Bitiwan Martin! mo ako! Tsaka, hindi na po ako bata para pakailaman niyo ako ng ganito! Ashley, kaka-18 mo pa lang nung nakaraang buwan. Kaya huwag ka mga tuwiran dyan na parang alam mo na ang lahat. Pinag-aaral pa kita sa magandang eskwelahan. Tapos ano? Makikita lang kitang kasama ng walang kwentang lalaki na yan. Sir, sabihin niyo na ang lahat ng masasakit na salita tungkol sa akin. Pero hindi niyo mababago na nagmamahalan po kami ng anak niyo. At talagang ayaw mong itikom yung bibig mong gago ka? Ha? Bitawan niyo na po si Martin! Ikaw ang tandaan mong lalaki ka. Bago mo sabihin sa akin yan, ayusin mo muna yung buhay mong bulok. Ano bang akala mo sa anak ko? Kung sino lang na babae na pwede mong kalabitin? Hindi ang isang kagaya mo ang bagay sa anak ko. Daddy, tumigil na nga po kayo dahil hindi niyo mababago na si Martin ang mahal ko. Lalo ngayon na magiging mga magulang na kami. Anong sabi mo, Ashley? Linawin mo nga yung sinasabi mo bago ko pa mapatay ang tarantado na yan. Buntis po ako, kaya hindi niyo pwedeng gawa ng masama ang tatay ng magiging anak ko. Nakilala ko si Martin sa computer shop kung saan ako madalas nagpapa-photocopy ng mga kailangan ko para sa school namin. Bantay siya doon at palagi niya akong binabati at binobola. Mga biruan na nauwi sa ligawan hanggang sa magkaroon na nga kami ng relasyon. 7 taon din halos ang tanda niya sa akin at wala naman akong pakialam pa doon. Ang mahalaga, alam ko na nagmamahalan kaming dalawa. Tinago ko yon kay Daddy dahil sigurado ako na magagalit siya kapag nalaman niya ang tungkol sa relasyon namin. Pero syempre, dahil hindi naman malayo ang school at computer shop na yon mula sa bahay namin, may nakapagsumbong sa kanya na madalas akong tumatambay sa lugar na yon. Mag-iisang taon na rin ang relasyon namin ni Martin nang malaman ko na buntis ako sa kanya. Plano ko na rin na sabihin yon kay Daddy at humahanap lang din ako ng tiyempo. Nagkataon lang na nahuli na niya ang relasyon namin kaya maaga pa ko napaamin. Pinilit pa akong iuwi ni Daddy sa bahay at sinabi niya na hindi na ako makakaalis pa doon. At iuwi niya na lang ako sa probinsya. Sinabi ko sa kanya na ayokong sumama. Pero ang sabi ni Daddy, kapag pinili ko raw na samahan si Martin, ay kalimutan ko na raw na may tatay pa ako. At nang gabi nga na yon, ay naglayas na ako sa bahay. Nakipagtana na po ako kay Martin. Mag-isa lang si Martin na nakatira sa maliit na apartment niya. Doon na rin ako ibinahay hanggang sa makapanganak ako. Minsan pa akong pinuntahan ni Daddy sa ospital noon pero sinabi ko na hindi ako sasama sa kanya pauwi. Na si Martin ang mahal ko at siyang pinipili kong makasama. Mula noon, hindi ko na ulit nakita pa si Daddy. Mabuti naman at nakauwi ka na. Muntik ko nang makatulugan ng paghihintay sa pag-uwi mo, Martin. Pasensya na, hindi ko kasi napansin ang oras. Tulog na ba si baby? Oo, kani-kanina lang. Sinisipon kasi siya kaya medyo nahihirapang matulog ngayon. Hindi pa rin nawawala ang sipon niya. Pina-check up ko na nga ulit siya sa center kanina. Kaya lang ang sabi doon, mas okay kung sa ospital na natin ay pa-check up si baby. Paano ba yan? Wala pa naman tayong ekstrang pera para sa pampacheck up niya. Pero di ba sahod nyo ngayon? Oo, kaya lang maliit lang ang natira sa sweldo ko. Sakto lang na pambayad sa upa nitong bahay. Eto. Oh, ano to? 1,000? Martin, seryoso kang 1,000 lang ang iaabot mo sa akin? Hindi pa to sapat sa 3 buwan na utang natin sa upa na kailangan bayaran. Anong magagawa ko? Yan nga lang natira sa sweldo ko eh. Mabuti nga may nauwi pa ako dito sa bahay. Pero bakit nga ito lang ang natira? Dati naman nasa 3 o 4 na libong na iaabot mo sa akin tuwing araw ng sweldo nyo. Martin, magtapat ka nga sa akin. May ibang babae ka na ba? Siyempre wala. Saan mo naman napulot yan, Ashley? Hindi ka naman kasi dating ganyan eh. Hindi tayo dating nagigipit ng ganito.
Kaya sigurado ako na may iba ka ng kinalolokohan at doon mo nilulustay ang pera mo. Ashley, ano ba naman yung iniisip mo? Sabihin mo na lang kasi sa akin ang totoo. Kung ayaw mo na sa akin at may iba ka ng mahal, ayos lang naman sa akin eh. Hindi yung ganito na niloloko mo pa ako. Hindi ka naman kasi dating ganyan, kaya alam ko na may mali talaga dyan sa kinikilos mo. Wala akong ibang babae, maniwala ka sa akin. Ay, sige. Sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Anong totoo? Napadaan kasi ako sa may sabungan kanina bago ako umuwi dito. Dapat isang beses lang ako tataya. Kaso kinulit ako ng isang kaibigan ko doon. Nanalo naman ako nung una. Pero nung tumaya ako ulit, ayun, natalo na. Gusto kong mabawi yung naipatalo ko kaya 2 beses pa ulit akong tumaya. Pero hindi na ako nanalo ulit eh. Pinatalo mo lang sa sugalang kalahati ng sahod mo? Oo, pero hindi ko naman ginusto yun. Gusto ko lang din na palakihin yung pera natin. Alam ko kasi na kailangan na nating ipa-check up sa ospital si baby, kaya yun ang naisip kong paraan. Kung inuwi mo na lang sana ng buo ang pera na yon, baka sakali pa na magawa talaga nating ipa-check up si baby bukas. Pero hindi na pwede, kasi kailangan pa nating magbayad ng upa nitong bahay. Kaya talagang wala nang matitira. Ashley, pasensya ka na. Ito lang kasi talagang naisip ko na paraan eh. Ayoko naman talaga na mahirapan kayo ni baby. Sorry. Alam ko na nangako ako na aalagaan ko kayo ni baby mula na magsama tayo. Pero parang puro perwisyo lang ang binibigay ko sa'yo. Pasensya na talaga kung ganito lang ako. Siguro nga, tama ang daddy mo. Wala ka talagang magandang future kapag ako ang kasama mo. Huwag mong sabihin yan, Martin. Hindi ka kilala ni Daddy, kaya dapat hindi ka niya basta hinusgahan. Basta hindi ako nagkamali at hindi ako nagsisisi na ikaw ang pinili kong mahalin. Huwag mo na lang din isipin yung tungkol sa pagpapacheck up ni baby. Ako na lang ang gagawa ng paraan bukas para makahanap ng pera. Naging maayos naman ang unang taon ng aming pagsasama. Nakita ko kung gaano siya kabait na tao. At dama ko na mahal niya talaga ako at ang anak namin. Iyon ang bagay na gusto ko ring makita at maramdaman ni Daddy. Na nagkamali lang talaga siya ng pagkakakilala kay Martin. Gusto kong patunayan sa kanya na hindi ako nagkamali sa aking pagpili ng lalaking mamahalin at makakasama sa buhay. Kahit na nahihirapan na kami ni Martin sa sitwasyon namin, hindi rin ako sumubok na lumapit kay Daddy para humingi ng tulong. Dahil alam ko na isusumbat lang niya sa akin ang aking mga pagkakamali. Lumapit na lang ako sa mga dati kong kaklase at sa kanila ako nang hiram ng pera. Naipa-check up namin si baby. Sa awa ng Diyos, naging maayos naman ang kalagayan niya pagkatapos naming mabili ang lahat ng gamot na pangangailangan niya. Masasabi ko naman, Mama Ganda, na kinakaya namin. Mahirap pero wala naman po akong pinagsisisihan. In Lucena, 91.1. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Akala ko ay may tutuloy-tuloy na po ang maayos na pagsasama namin ni Martin. Kaya lang sa paglipas ng mga taon ay mas lalo siyang nalulong sa bisyo na pagsusugal. Iyon ang madalas po niyang gawin at doon madalas na uubos ang kanyang sweldo at ipon. Halos wala na siyang naiuwing pera sa amin ng anak ko. Tapos baon-baon na rin kami ng mga iba pang alalahanin sa bahay. Sa totoo lang, Mama Ganda, baon na po kami sa utang. Ayos lang naman sa akin na magtiis sa hirap at gutom, pero hindi ko kayang makita ang anak ko sa ganoong sitwasyon. Sa ilang beses na pagtatalo namin ni Martin dahil sa mga bisyo niya ay palagi siyang humihingi ng tawad sa akin.
At palagi ko naman siyang pinapatawad. Pero kahit pala gaano mo kamahal ang isang tao, may hangganan din ang pagtitiis. Dahil dumating ang araw na sumuko na rin ako sa kanya. Dahil kahit ilang beses siyang mangako na hindi na magsusugal, ilang beses niya rin yung hindi natutupad. Iniwanan ko si Martin sa kabila ng pagmamakaawa niya na huwag ko siyang iiwan. At dahil gusto ko na muling maayos ang buhay ko, bumalik ako kay Daddy at humingi ng kapatawaran sa kanya. Kaagad naman akong tinanggap ni Daddy at muli niya akong pinag-aral. Kumuha rin siya ng yaya para may mag-aalaga sa aking anak. Sobrang swerte ko po sa aking Daddy. Dahil ramdam ko na muli niyang binalik ang buong tiwala niya sa akin, kaya lang muli rin pala akong matitisod sa panibagong kamalian. Nangyari yon nang makilala at maging boyfriend ko ang tricycle driver na si Rigor. Opo, nagkaroon ako ng bagong boyfriend pagkatapos ni Martin. Ashley, ito na ang paborito mong ulam na igado at adobong atay ng manok. Nak, salamat Rigor. Tanda mo talaga kung ano yung mga paborito kong ulam, ha? Siyempre naman. Yan lang naman kasi palagi mo ino-order sa karinderya na to bago pa maging tayo. Masarap naman kasi talaga ang pagkakaluto nila dito sa igado at adobong atay ng manok. Mabuti nga, palagi silang may luto na ganito. Nirequest ko talaga yan sa kanila. Sinabi ko na kailangan palagi silang may ganyan para sa espesyal na babae sa buhay ko. Ay, nga pala. Bibigay ako sa'yo. Ano yun? Ito oh. Wow! Ang sweet naman ng boyfriend ko! May pasantan with matching pulang ribbon na nakatali sa tangkay. Saan mo naman napitas tong bulaklak? Doon lang malapit sa pinaparadahan ng tricycle namin. Pasensya na kung santan lang muna ang kaya kong ibigay sa'yo ngayon ha. Ano ka ba? Kahit nga wala kang ibigay sa akin na bulaklak, ayos lang. Ikaw na nga ng libre ng tanghalian natin tapos may kasama pang espesyal na bulaklak. Gusto ko rin kasi talaga na maramdaman mo na espesyal ka sa buhay ko. Kaya ginagawa ko mga bagay na to para sa'yo. Ay, ang swerte ko talaga na ikaw ang boyfriend ko kasi napaka-sweet mo, Rigor. Pero, matanong ko lang, okay lang ba talaga sa'yo na dito tayo palaging magkita tapos sabay pa tayong nagla-lunch? Oo, bakit naman hindi? Nag-aalala lang ako kasi syempre baka may makakita sa atin dito ng mga kakilala ng asawa mo. Hindi naman dito kumakain yung mga kasamahan kong tricycle driver. Kaya huwag mo nang isipin yun. May karinderya na mas malapit doon sa paradahan at mas mura pa. Kaya hindi nila sasadyain ang lugar na to. Tsaka nasa probinsya naman ang asawa at mga anak ko. Kaya hindi makakarating sa kanila itong ginagawa natin. Mabuti naman. Ayoko rin kasi talaga ng gulo kaya sana hindi niya malaman ang tungkol sa atin. Alam mo naman na sobrang higpit ng daddy ko pagdating sa pakikipagrelasyon. Hindi matutuwa yun pag nalaman niya na may boyfriend na pala ulit ako. Tapos may pamilya pa. Huwag ka mag-alala, hindi ito malalaman ng asawa ko. Pero alam mo, ang swerte ko talaga no? Sigurado kasi ako na maraming sumubok na manligaw sa'yo. Pero ako lang yung nakalusot sa kanila. Ganon talaga, mahal kasi kita. Kaya hindi na ako nagpakipot pa. Totoo pala kasi talaga yung sinasabi nila. Kapag tumibok na ang puso mo sa isang tao, hindi mo na mapipigilan yun. Ganon kasi ang nararamdaman ko para sa'yo, Rigor. Kahit na mahirap tong sitwasyon at relasyon natin ngayon, hindi ko pa rin mapigilan ang sarili ko na mahalin ka. Huwag ka mag-alala, Ashley. Tutuparin ko naman ang pangako ko sa'yo na iiwan ko mag-iina ko. Bigyan mo lang ako ng oras para masabi sa kanya na nakikipag-iwalay na ako. Hindi na rin kasi ako masaya sa kanya eh. Ikaw na ang mahal ko. Kaya ikaw na talaga ang gusto kong makasama. Pamilyadong lalaki si Rigor. Kasal siya sa kanyang asawa at may 3 na silang anak. Pero nakatira noon sa Pangasinan ang mga ito habang siya ay nagtatrabaho sa Maynila. Alam ko ang lahat ng yon bago pa man kami magkaroon ng relasyon. Nang mga panahong yon,
Hindi lang si Rigor ang lalaki na sumubok na manligaw sa akin. Pero siya lang ang tanging nagustuhan ko talaga. Ewan ko po ba, Mama Ganda. Sinubukan ko namang kontrolin ang aking nararamdaman pero sadyang mahirap talagang diktahan ang puso. Kaya kahit na alam kong mali, hinayaan ko na lang ang sarili ko na pumasok sa isang relasyon na alam kong kailanman ay hindi magiging tama. Siyempre tinago ko yon kay Daddy dahil sigurado ako na malilintikan na naman ako oras na malaman niya. Pero kahit magkarelasyon na kami ni Rigor, hindi ko pinababayaan noon ang pag-aaral ko. Gusto ko kasi talagang makatapos at makahanap ng magandang trabaho nang sa ganon, masusuportahan ko ng sapat ang aking anak. Hindi ko naman din hahayaan ang sarili ko na maging kabit na lang habang buhay. Dahil pinanghahawakan ko noon ang pangako ni Rigor na iiwanan niya ang kanyang mag-ina para sa akin. Busog! Grabe! Ikaw, Ashley, nabusog ka ba sa mga kinain natin ngayon? Oo naman, 4 na klaseng ulam ba naman ang orderin mo? Mabubusog talaga ako ng sobra. Napansin ko kasi na parang nangangayayat ka, kaya dinamihan ko talaga ang mga pagkain natin. Anong oras pa lang susunod na klase mo? Mamaya pang 4:00. Mahaba-haba pa palang oras natin. Gusto mo bang dumaan muna tayo sa bahay ko bago kita ihatid sa school nyo? Nako, yan ka na naman sa mga hirit mo na ganyan. Namiss lang kaagad kita kaya gusto ko sana makipaglambingan sa'yo ngayon. Alam ko na yung lambingan na sinasabi mo, Rigor. Tumigil ka na nga dyan kasi katatapos lang natin makaisa kahapon Gusto ko lang naman na palagi ka makasama. Saka ang hirap kaya magpigil kapag katabi na kita. Kaya ano, tara na sa bahay ko? Mamaya na, pag-iisipan ko muna. Pero Rigor, matanong ko lang, mahigit kalahating taon na ang relasyon nating dalawa. Kailan mo ba talaga balak na iwanan ng asawa mo? Oh, bakit naman bigla napunta dyan ang topic natin? Wala naman. Gusto na rin kasi kitang ipakilala kay Daddy. Naisip ko na baka kapag nalaman niya na hiwalay na kayo ng asawa mo, magustuhan ka na rin niya bilang boyfriend ko. Ang dami na kasing nangyayari ngayon kaya gusto ko na sanang i-level up tong relasyon nating dalawa. Ang totoo, tsumitsyempo pa talaga ako. Sinabi ko naman sa'yo na may sakit sa puso ang asawa ko, hindi ba? Kaya hindi ko siya pwedeng biglayin na lang sa gusto kong mangyari. Huwag ka mag-alala, tutuparin ko talaga ang pangako ko na iiwan ko na siya para sa'yo. Sinasabi ko na nga ba't may iba ka ng kinalolokohang babae dito? Kaya pala hindi ka na madalas nakakapagpadala ng pera sa amin ng mga anak mo sa Pangasinan? Kasi nilulustay mo na sa ibang babae? Alma? O ano? Nagulat ka? Akala mo hindi makakarating sa akin tong pambababae mo? Alam ko lahat, Rigor! Alam ko dahil may nag-send ng picture na dito kayo madalas kumain ng babaeng yan! Halika, mag-usap muna tayo sandali. Magpapaliwanag ako. Hindi! Dahil itong kabit mo ang gusto kong kausapin! Ito ba? Ito ba ang pinagpapalipasan mo ng oras mo ngayon? Aray ko, miss! Alma, ano ba? Mo buko! Hindi na ako, miss! Dahil mo siya. misis lang naman ako ng lalaki nilalang Kaya ka. mong kabit ka! Ano? Masakit ba? O eto pa! O di ba? Kayang-kaya mo yung mga sampal ko? Kasi makapal talaga ang mukha mo! Aray, tama na! Tama na! Ito ang bagay sa'yo! Ano ba? Tigilan mo na ang pagkampal sa akin! Alma, ano ba? Tigilan mo na kakasabal mo sa kanya! Itiwan mo ng buhok ni Ashley! Hindi! Kailangan magtanda tong kabit mo! Parang awa niyo na! Bitawan niyo na ang buhok ko! O ngayon, iiyak-iyak ka kapag sinugod ka ng asawa ng nilalandi mong lalaki? Alma, tumigil ka na nga! Pinagtitingin na tayo ng mga tao dito sa karinderya! Wala akong pakialam! Dahil gusto kong malaman nila kung gaano ka nandito kabit mo! Nakasuot ng school uniform pero nakikipaglandian sa lalaking may asawa at mga anak na? At ikaw babae ka, tandaan mo to! Layuan mo ang asawa ko dahil kung hindi, tutunawin ko ng asido yung mukha mo!
Masaya talaga ako ng araw na yon dahil sa pagsugod ng asawa ni Rigor sa aming dalawa sa loob ng karinderya. Grabe po ang sinapit ko. Ang sinapit kong kahihiyan. Sa harapan ng maraming tao. Ilang beses niya po akong tinawag na kabit, sinampal at ramdam ko rin na may natanggal na hibla ng mga buhok ko dahil sa higpit ng pagkakasabunot niya sa akin. Pinagsigawan pa niya sa karinderya ng paulit-ulit na kabit ako ng asawa niya. Pinapili pa niya si Rigor noon. Sa aming dalawa, kung sino ang totoong mahal nito. Umasa ako noon, Mama Ganda, na maririnig ko ang aking pangalan. Pero hindi iyon nangyari. Sinabi lang ni Rigor na kailangan nilang mag-usap na mag-asawa para makapagpaliwanag ito. At nang mabitawan ako ni Alma, kaagad na siyang niyakap ni Rigor bago niya ako pinatakbo palayo. Sobrang hiya ko noon habang tumatakbo at naiyak na ako ng tuluyan nang makasakay ako ng tricycle. Awang-awa po ako sa aking sarili. Awang-awa ako, Mama Ganda, dahil maayos naman ang buhay ko at nag-aaral ako pero sinapit ko ang ganoong klase ng kahihiyan. Nakapapanliit po pala ng pagkatao. Kapag ramdam mong hindi tama ang ginagawa mo lalo na at ipinamukha sa'yo na hindi tama ang iyong ginagawa at hindi ikaw ang pipiliin. In Lucena, 91.1. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Hindi na ako tumuloy pa sa klase ko at dumiretso na lang ako sa bahay. Mabuti na lang at wala pa si Daddy noon dahil sobrang gulo talaga ng buhok ko kahit na inayos ko na yon sa loob ng tricycle. Dumiretso ako sa banyo at naligo bago ko ginamot ang ilang kalmot na ginawa sa akin ni Alma. Awang-awa ako sa sarili ko habang nakatitig sa salamin. Dahil sa bigat na aking nararamdaman, pinuntahan ko ang anak ko sa kwarto niya at naiiyak ko siyang niyakap. Tinanong niya ako kung bakit daw ako umiiyak. Sinabi ko na namimiss ko lang siya dahil naging busy ako sa eskwela. Bumalik na rin ako noon sa kwarto ko at sinubukan na kontakin si Rigor. Meron pa kasi akong hindi nasasabi sa kanya tungkol sa kalagayan ko. Kaya lang hindi ko na makontak ang cellphone number niya. Nang mag-login ako sa Facebook, hindi ko na rin makita ang profile niya. At doon po ako lalong naiyak dahil natakot ako na baka hindi na ako ang pipiliin ni Rigor sa pagkakataong ito. At dahil sa sama ng loob na aking nararamdaman, nakatulog na po ako ng pagkakataong iyon, Mama Ganda. Ashley! Ashley, gumising ka dyan! Sinabing gumising ka dyan eh! Daddy, bakit po? Huwag niyo po akong hilahin. Bumangon ka dyan! Mag-uusap tayo! Bilisan mo! Ano po ba yun? Totoo ba? Ang alin po? Na may karelasyon kang tricycle driver! At hindi lang yon, may asawa at mga anak pa raw yung lalaki! Ha? Ano, Ashley? Bakit hindi mo sagutin ang tanong ko? Sabihin mo sa akin na hindi totoong kumakabit ka sa lalaking may asawa at mga anak na! Daddy, I'm sorry. I'm sorry? I'm sorry na naman! Ibig sabihin totoo talaga ang balitang nakarating sa akin? Hindi lang pala chismis yun? Alam mo bang pinag-uusapan ka ngayon ng mga kapitbahay natin?
Alam nilang lahat na ikaw yung babae sa karinderya sa plaza na sinugod ng asawa ng lalaki. Hindi ka na ba talaga nahiya? Anak, hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo. Saan ba talaga ako nagkulang sa pagpapalaki sa'yo? Saan ako nagkamali? Daddy, mabuting tao naman po si Rigor. Ashley, nalalanig mo ba yung sarili mo? Pinagtatanggol mo pa talaga yung tarantado na yon? Yun naman po kasi ang totoo. Kung kikilalanin niyo lang po na mabuti si Rigor, malalaman niyo po na mabuti siyang tao. Anong klaseng tao yung may asawa at mga anak na pero nakikipagrelasyon pa sa ibang babae? Sabihin mo sa akin, paano naging mabuting tao yung ganon? Mahal ko po si Rigor. Yan din ang sinabi mo noon kay Martin. Pero nasan siya ngayon? Iniwanan mo dahil alam mo na hindi ka mapapakain ng letseng pagmamahal na yan. Iba po si Rigor kay Martin. Mas maayos po ang trabaho niya at hindi porket tricycle driver siya. Wala na akong kinabukasan sa kanya. Bakit po ba ang baba ng tingin niyo sa mga lalaking hindi niyo pareho ng estado sa buhay? O sige, ipagpalagay na nating tanggap ko kung ano man ang trabaho ng lalaki na yan. Pero Ashley naman, bakit dun pa sa lalaking may asawa at mga anak na? Pinigilan ko naman po ang sarili ko na mahalin siya. Pero mahirap pong diktahan ang puso, Daddy. Letseng puso yan! Huwag kasing puro puso ang gamitin mo! Utak! Gamitin mo naman yung utak mo paminsan-minsan! Kaya nilagay yan sa pinakamataas na bahagi ng katawan natin. Dahil kailangan na sundin natin kung anong alam nating tama. Hindi yung palaging puso na lang ng puso ang paulit-ulit mong dinadahilan sa akin. Ito ang isipin mo. Kapag ba nabuntis ka ng lalaki na yan, pananagutan ka niya? Hindi! Dahil pamilyadong tao na siya. Buntis po ako kay Rigor. Ano? Buntis ka? Nagpabuntis ka pa talaga sa lalaking may asawa at mga anak na? Napaka-bobo mo! Sinabi naman po ni Rigor na iiwanan niya na yung pamilya niya para sa akin eh. Ashley, ano ba? Nasaan na ba talaga ang utak mo? Nandiyan ba sa talampakan mo o na-flash mo na sa inodoro? Ano ba kasi talagang gusto mong gawin sa buhay mo? Bakit kailangan mo pa akong pahirapan ng ganito? Daddy, sorry po. Huwag mo akong yayakapin at itigil mo yung paulit-ulit na pagsasorry mo sa akin. Ashley, pagod na ako sa'yo. Pagod na akong intindihin ka. Ilang beses kong iniisip kung saan ba ako nagkamali sa pagiging tatay ko sa'yo. Binigay ko naman ang lahat ng pangangailangan mo. Pero bakit kailangan na ganito ang isukli mo sa akin? Sige, mag-impake ka na! Umalis ka na dito sa bahay ko dahil hindi ko na kaya ang kahihiyan na dinadala mo sa akin. Daddy, please! Huwag niyo naman pong gawin sa akin to! Sabi na huwag mo akong hawakan! Ayusin mo na ang gamit mo! Pati na ang mga gamit ng anak mo! Ayoko nang makita ka pa, Ashley! Kung gusto mong mabuhay, matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa! Baka sa ganung paraan, matutunan mo na rin kung ano ang kaibahan ng tama sa mali! Isang buwan na ako noong hindi dinadatnan nang mag-pregnancy test kit ako. At doon nga inalaman ko na buntis na ako. Iyon din ang dapat na sasabihin ko noon kay Rigor, kaya lang bigla na ngang sumunod ang mga pangyayaring hindi ko inaasahan. Ang pagsugod ni Alma sa karinderya. Ayoko rin sanang umalis sa bahay namin pero ramdam ko na ang lubhang galit sa akin ni Daddy. Kung hindi ako aalis, sigurado ako na kakalad ka rin niya ako palabas ng bahay namin. Kaya naman inimpake ko na ang ilang mga gamit namin ng anak kong si Kenneth at umalis ng bahay. Dala ang maliit na perang naipon ko. Nakahanap naman ako ng maliit na murang bahay. Nauupahan noon. Sa ilang araw, na namalagi kami sa maliit na bahay na yon. Ilang beses ko ring sinubukang tawagan ng cellphone ni Rigor. Pero hindi ko na siya kinontak. Hindi ko na siya nakontak pa. Nang minsang ibinilin ko sa kapitbahay namin ang anak kong si Kenneth. At pinuntahan ang bahay ni Rigor, wala na rin akong
naabutan na tao roon. Sobrang nanlulumo akong umuwi para sunduin ulit si Kenneth. Pero ang nag-aalalang mukha ng kapitbahay namin ang sumalubong sa akin. Bigla na lang daw kasing inapoy ng lagnat si Kenneth at sumakit ang kanyang tagiliran. Kagad ko siyang sinugod sa ospital at sinabi sa akin ng doktor na kailangan siyang operahan dahil may appendicitis ang bata. Kailangan ko raw medyo na tataga ng loob dahil malaki-laking pera ang kailangan kong ihanda. Binagsakan talaga ako ng langit at lupa sa dami ng problemang pinagdaanan ko. At kahit walang kasiguraduhan, pumunta ako sa bahay ni Daddy na hindi malayo mula sa ospital at nakiusap ako na tulungan niya ako na maoperahan si Kenneth. Lumuhod ako, Mama Ganda. Umiyak at nagmakaawa sa harapan niya. Kaagad naman akong pinatayo ni Daddy at sinabi niya na puntahan na namin si Kenneth sa ospital nang sa gayon ay maagapan ang kailangang gawin sa kanyang apo. Ashley, ang sabi ng doktor, maayos na raw ang lagay ni Kenneth. Diyos ko, salamat at naging maayos ang resulta ng operasyon niya. Akala ko po kung ano nang mangyayaring masama sa kanya. Hindi ko kakayanan kapag nawala siya sa akin. Tahan na anak, huwag ka nang umiyak. Baka yung pinagbubuntis mo naman ang mapasama sa ginagawa mo ngayon. Daddy, salamat po sa pagtulong niyo sa amin ni Kenneth. Apo ko siya, kaya hindi ko pwedeng hayaan na may mangyaring masama sa kanya. Salamat po talaga, Daddy. Ay, bakit ba mag-isa ka lang dito ngayon sa ospital? Nasaan na ba yung boyfriend mo? Bakit hindi ka niya sinamahan dito? Hindi ko po alam kung nasan ngayon si Rigor. Anong ibig mong sabihin na hindi mo alam kung nasaan siya? Dapat nga nandito rin siya ngayon eh. Dahil hindi maganda sa kagaya mong buntis ang mag-isa dito sa ospital. Hindi ko na po kasi siya makontak. Nakablock na nga rin po ako sa Facebook niya kaya hindi ko na alam kung paano pa siya makakausap. Walang liya pala talaga yung lalaki na yun eh. Sinubukan mo na bang puntahan siya sa bahay niya? Opo, pero wala na rin pong tao doon. Ang sabi ng mga kapitbahay nila, umalis na raw po sila nung isang araw pa, dala ang mga gamit niya. Hindi raw po nila alam kung saan siya pumunta. Kita mo na yung lalaki na yan? Akala ko ba sinabi niya sa'yo na iiwan niya ang pamilya niya para sa'yo? Pero ayun siya, nagtatago ngayon. Pagkatapos kanyang gawing kabit at buntisin, basta ka na lang niya iiwan na parang pusa. Ang totoo po, hindi ko pa po nasabi sa kanya na buntis ako. Ano? Bakit naman hindi mo sinabi sa kanya? Balak ko na po sanang sabihin sa kanya nung araw na makita kami ng asawa niya. Pero hindi ko na po nagawa. Sinugod na po kasi kami ng asawa niya at nagwala na. Sinaktan niya po ako at hindi ko na po napagtanggol ang sarili ko. Hindi rin po kasi ako halos na ipagtanggol ni Rigor. Walang kwenta talaga ang lalaki na yon. Pinaniwala ka lang niya sa mga sinasabi niya. Pero wala talaga siyang balak na piliin ka sa huli. Ay, huwag ka mag-alala. Hindi mo kailangan ng isang duwag na kagaya niya sa buhay mo. Pero hindi ko po alam kung paano ko bubuhayin ang mga anak ko. Hindi ko po alam kung paano mabubuhay nang wala namang tatay ang pangalawang anak ko. Hindi mo kailangan ng mga walang kwentang lalaki sa buhay mo, Ashley. Nandito ako. Tutulungan kita. Ayusin mo ang mga gamit niyo ni Kenneth at susunduin kita mamaya dun sa bahay na tinutuluyan niyo. Paglabas ni Kenneth dito sa ospital, doon na kayo dediretso sa bahay ko. Daddy, I'm sorry po. I'm sorry talaga. Sobrang dami ko na pong atraso sa inyo pero nandito pa rin po kayo at patuloy akong tinutulungan na makabangon. Hindi ko na po alam kung paano ako magpapasalamat sa inyo at hihingi ng tawad. Sorry po talaga. Oh,
Sana, anak. Huwag ka nang umiyak. Hindi rin naman talaga kita matitiis eh. Oo, pinaalis kita ng bahay noon. Pero nagsisi ako nung gabi na yun. Sobrang tiniis ko na hindi ka hanapin. Para matutunan mo ring tumayo sa sarili mong mga paa. Anak, ayos lang naman na magkamali at madapa tayo paminsan-minsan. Pero sana naman, huwag mong gawin ng paulit-ulit ang isang pagkakamali na nagawa mo na. Handa akong tulungan ka na makabangon ulit. Pero tulungan mo rin sana ang sarili mo. Huwag mong iasa sa akin ang lahat. Yun naman po talaga ang gusto kong gawin. Pero hindi ko maintindihan kung bakit palagi na lang ako nagkakamali. Dahil hindi mo tinatatak dyan sa isip mo kung ano yung binibiling ko na dapat mong gawin. Ashley, hindi naman kasi to para sa akin. Para rin sa'yo ang ginagawa kong paghigpit mula nung bata ka pa lang. Dahil gusto ko na magkaroon ka ng maayos na buhay. Dahil hindi sa lahat ng oras, makakasama mo ako sa mundong to. Daddy, I'm sorry po. I'm sorry talaga. Magbabago na po talaga ako. Tutulungan ko na po ang sarili ko na magbago. Promise po, hindi na ako babalik sa dating ako. Dahil ayoko pong maghirap pati na ang magiging pangalawang anak ko kasi irresponsable ako. Daddy, magbabago na po ako. Magbabago na po talaga ako. Sobrang saya noon ni Daddy. At sobrang saya sa pakiramdam na makita kong proud na proud siya sa akin. Oo, may dalawa na akong anak na parehas panganay. Dahil parehas nabunga ng isang pagiging mapusok. Parehas panganay sapagkat magkaiba ng tatay. Pero ginawa ko na lamang na inspirasyon ang mga anak ko at si Daddy para hindi makaapekto sa akin ang sinasabi ng ibang tao. Hindi naman kasi talaga madali ang mag-aral na lumalaki ang tiyan dahil sa pagbubuntis. Napakaraming mga tsismosa ang palaging nakatingin at nagbubulungan sa tuwing mapapadaan ako sa harap nila. Iba rin ang stress na dala nito lalo na at nasa 3rd year college ako noon. Pero ang pinakamahirap na stage ay nung nasa 4th year na ako at inaalagaan ko na ang baby ko. Kahit pa mayaya ako na nakatutok sa aking mga anak sa pag-aalaga sa bunso, mapagod pa rin po Mama Ganda. Dahil hindi mo naman maiiwasang ikaw at ikaw pa rin ang mag-iintindi sa iyong anak habang ikaw ay nag-aaral. Kaya malaki ang pasasalamat ko nang magawa kong makapagtapos ng pag-aaral at maging isang registered nurse. 11 years old na ang panganay kong si Kenneth at 3 years old naman ang bunso ko nang magdesisyon ako magtrabaho sa abroad. Sinuportahan naman ako ni Daddy sa desisyon ko na yon. At ngayon ay 5 taon na akong nagtatrabaho dito sa Qatar. Mahirap talaga ang malayo sa mga mahal mo sa buhay pero ginagawa ko ito para sa pamilya ko. At sa ilang taon na lumipas, kahit ilang pagsubok pa ang dumating. Sa palagay ko Mama Ganda, ay kakayanin ko na. Dahil marami na akong aral na natutunan sa nakaraan. Hindi na rin ako naghanap pa ng lalaking magiging katuwang ko sa buhay dahil sapat na ang mga anak ko at si Daddy para maging masaya ko. Kung may darating naman na lalaking nakalaan para sa akin, ipagpapasalamat ko iyon sa Diyos. Pero kung wala naman, ayos lang din sa akin. Hindi naman po ako naghahanap. Salamat po sa pagbibigay niyo ng oras na basahin itong sulat ko. Siguro nakakainis talaga ang mga naging desisyon ko sa buhay noon pero ako man ay marami ring natutunan sa mga naging pagkakamali ko. At hindi ko man banggitin isa-isa ang mga yon. Sigurado naman ako na alam na nating lahat kung ano ang aral na naiwan ng aking sulat.
Hanggang dito na lamang po. At sana ay patuloy pang dumami ang inyong tagapakinig dito sa Radyo Nobela Mamaganda. Ako po ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ashley. Hello mga kabarangay! Nagustuhan mo ba ang itinampok na kwento natin ngayon? Huwag kakalimutan na i-follow ang Barangay LS Nari 1.1 Podcast at ang iba pa naming social media accounts. Huwag din kakalimutan ang pakikinig sa Barangay LS Nari 1.1 Forever!